reality. And ano natin na talagang yung God's mercy and grace. So, meron ding yung urgency talaga ng obedience and yung danger of looking back. Hindi natin alam na meron pa tayong hold back. At yun yung maaaring makapag sa atin. Makapag hinder. Paano sa atin ng Panginoon. Amen? And ngayon po nasa chapter 20 na po tayo. Ang pamagat po nito is Amazing Grace. Ayaw natin Amazing Grace. Kasi po malalaman natin kung gaano ba talaga ka-amazing yung grasya ng Panginoon. Amen. At po tayo is nagkakasala. At po tayo hindi perfecto. Kahit po natin, magbasa po tayo ng Biblia. Wala po talagang perfecto. Except one, our Lord Jesus Christ. Amen. Lahat po ng mga karakter dito sa Biblia, sila po is nagkasala, nadapa, at hindi po sila tumigil. Sila ay nadapa, nandiyan ang Panginoon, binabangon sila, tinutulungan sila, and pinapakita sa atin na ganun kabuti ang Panginoon. Hindi po ibig sabihin na naglalakad po tayo into the path of His righteousness is pinapabayaan po tayo ng kalaban. Magtaka tayo pag pinapabayaan tayo ng kalaban, it might be kasabihin natin siya. Pag meron tayong mga problema, praise the Lord. Kasi talagang ginugulo niya tayo. Dahil ayaw niya na maging matagumpay tayo sa buhay. Lalo na sa presensya ng Panginoon. And isa na po natin in verse Genesis chapter 20 verse 1. Sabi po rito, and Abraham journeyed from the south and dwelt between Kadesh and Shur and stayed in Gerar. So ito po yung ito po yung mapa from Mamre o Mamre, Hebron, si Abraham po at kanyang mga si Sarah at kanyang mga sinasakaupan ay sila po ay umalis. Sila po ay nagtungo sa to the south. Yan po is Egypt and dwelt between Kadesh and Shur. So they stayed or temporary live and doon na po sila nanirahan sa Gerar. So sabi nga nun, umalis si Abraham sa Mamre at pumunta sa Egypt. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. So magtataka tayo, bakit nga ba umalis si Abraham? Wala namang pamen. But umalis siya kasi nakikita niya yung Sodom and Gomorrah. Ano ba talaga yung nangyari? So siya is nagkakaroon ng takot. Baka yung lugar na pinaganuhan niya doon is it might be na sirain din ng Diyos. But siya po yung nagkakamali kasi kumbaga pinapangunahan niya na. Or meron na siyang nagkaroon siya ng lungkot kasi imagine ikaw nakikita mo yung naging pinsala tapos ikaw pa yung kinausap ikaw pa yung kinausap ng Panginoon na anong nangyayari dito. Diba, may pag-barter pa nga siya doon, may pag-bargain pa siya na Lord, meron pang mga matuwid na tao. And dito po mga kapatid, God also reminding us that we should never stop trusting God for taking care of us. Kasi po, in the past chapter, ang Panginoon po nasabi na kay Abraham na I will be your shield. So merong protection. So dahil sa takot niya lang, ang tao, yung mali siya. Kalimutan niya, nakasama niya is Panginoon. Ang tawag pa nga niya is friend. Hindi siya iwanan ng kanyang kaibigan. And ano po natin is ito is repeated sin.